harit batong panulukang, silagan ng sambayanan. Halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Konting update lang po, medyo mas improving naman no, yung aking mukha sa 4 na araw na pagti-therapy. Bagamat mayroon pang konti no, na medyo tumatabingi pa yung aking labi, pero sana po malinaw, mas malinaw ngayon ang pagbigkas ko ng mga salita. So ngayon ay nasa ikawalong araw na tayo ng ating pong pagsisimbang gabi. Ikawalo, isang araw na lang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kapit. Baka ngayon ka pa malaglag, no? Baka bukas hindi mo matapos ang kwento at yung gabi, tandaan nyo po bukas ang umaga, magsisimba kayo, para makumpleto natin yung 9 na araw at kinagabihan, babalik kayo para matunghayan natin yung pagsilang doon sa Belen. O baka makumpleto mo yung 9, wala ka naman sa araw ng kapanganakan. Parang lahat tayo, no? Lahat tayo ay, kumbaga katulad ni Maria, ipinaglihi natin, dinala natin sa ating sinapupunan, dinala natin sa ating pagkatao ang mga salita na ibinigay sa atin. Kaya magiging isang kagalakan na matapos natin ito doon sa Belen. O mga kabataan magsisimba ngayon o bukas ng umaga
At sa gabi, magsisimba tayo ulit. At sama-sama nating ipagdiriwang ang Pasko ng pagsilang. Malinaw po? Sige. Matanong ko lang po, no? Sige nga. Ano po ang pangalan mo? Melona po. Melona. Bakit Melona? Hindi ko po alam. Hindi alam. Sige nga. Ito. Kuya, anak mo ba yan? Anong pangalan yan? Habibi. Camille. Habibi. Habibi. Oh, Habibi. Bakit po Habibi? Kasi hindi pa makasagot eh. Bunga ng pagmamahalan. Bunga ng pagmamahalan. Siya ba si Habibi? Ate, ano ang pangalan? Jamie po. Jamie. Bakit Jamie? Yung pangalan po kasi ng father ko is Jaime. Pangalan ng tatay mo ay Jaime, kaya nang pinanganak ka, Jamie. Okay. Ate. Uy. Ano ang pangalan? Okay lang ba tanungin pangalan? Robiana Kawili po. Robiana Kawili. Robiana Kawili apelido. Pero yung Robiana ang pangalan. Bakit Robiana? Hindi na naalam. Nay, ano ang pangalan? Anastasia po. Anastasia, yung pangalan. Amor yung apelido? O Anastasia Amor? Abing. Abing. Bakit Anastasia? Birthday ko po Pasko. Birthday mo, Pasko, pero ang pangalan mo, Anastasia. Okay, ang lapit, no? Sa almanake po sa probinsya, ang una pong pangalan, Anastasia, kaya yun ang pinangalan. Okay, Anastasia, sa probinsya. Sige nga. Kayo po, ano pong pangalan? Wilma po. Wilma. Bakit Wilma? Sabi po ng nanay ko, gusto niya lang maiksi yung pangalan ko. 5 Sabi ng nanay mo, gusto niya maikli lang ang pangalan, 5 letters lang. Ate, ano ang pangalang ibinigay sa iyo? Quincel Santos po. Quincel Santos. Prinsesa? Quincel. Quincel. Bakit po Quincel? Alam mo ba yung kwento? Bakit Quincel? Hindi ko po alam. Hindi alam. Hindi nyo tinuro. Yan. Anong pangalan mo, kuya? Clark. Clark. Akala ko pareho tayong may bell palsy. Clark. Yan. Ay, ikaw ate, anong pangalan ate? Ha? Ayesa. Ayet. Ikaw, bakit, alam mo ba kung bakit Clark? Alam sa'yo? Bakit daw? Sige. Sino pa? Sino natin? Ate, anong pangalan mo? Francesca po. Francesca. Bakit daw Francesca? Hindi ko po. Hindi rin alam. Okay. Mga magulang, bakit hindi nyo na kinikwento ang background kung ano ang ipinangalan at bakit yan ang ipinangalan sa iyo o ipinangalan mo sa iyong anak? Dahil, ngayon nga, sa 8 araw na ito, ay pagbibinyag na kay San Juan Bautista. Matapos yung kahapon na pumunta si Maria kay Elizabeth para tulungan ito sa kanyang pagbubuntis at panganganak. At ngayon nga ay sa kwento natin na ipanganak na at 8 araw na simula ng isilang si Juan Bautista. At nung nabalitaan ng mga kapitbahay na ipinanganak na si Juan Bautista, ayon sa tradisyon, sa 8 araw,
ay ang pagtutuli sa bata o pagbibinyag na rin, kung kaya tinatanong sila ng mga kapitbahay, ano ang ipapangalan sa bata? Ang sabi ng mga kapitbahay, dapat ipangalan sa kanyang ama. Zacarias din dapat ang ipangalan. Naintindihan ba? Pero hindi pumayag si Elizabeth at si Zacarias. Kaya nang tanungin, ano ang ipapangalan sa bata? Ang sagot, Juan. Sabihin niyo nga, Juan. Ang kahulugan ng pangalang Juan, ang Diyos ay pagpapala. So itong batang ito na si Juan ay isang palatandaan na magpapaalala sa mga magulang nito na sila ay pinagpala ng Diyos. Naintindihan ba? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, isa kang pagpapala. Pero totoo ba? Nararamdaman mo ba na ikaw ay pagpapala? Kapag kinakausap ka ba ng iyong mga magulang? Kapag tinatawag ba ang iyong pangalan? Nararamdaman mo ba na ikaw ay isang pagpapala sa kanila? Ikaw ay biyaya. Lahat po tayo ipinanganak. Maging kahit lolo o lola ka na ngayon, kahit ikaw ay magulang na ngayon, ikaw ay minsan ding ginamit ng Diyos para magpaalala ng pagpapala niya sa iyong mga magulang. Ipinagkaloob ka ng Diyos at ang mga anak ninyo ay ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Pero kamusta nga po ba? Nararamdaman ba natin yung pagpapala kahit man lamang sa pangalan? Kaya kanina tinatanong ko sa inyo, tinanong ko yung iba, alam mo ba yung dahilan? Alam mo ba yung background? Kanina, sabi nung isa, Jamie ang pangalan. Kasi gusto, hindi ko alam, gawa-gawa ko lang ito, ha? Baka gusto ng nanay mo, lagi niyang maalala ang tatay mo. Kasi yung pangalan ng tatay mo ay Jaime. Kaya, kapag galit ang nanay mo sa tatay mo, ang tawag din sa inyo ay Jaime. Sabi ng isa, yung si Clark, nandun si Clark. Bakit Clark? Medyo, siyempre, bata pa, kaya kailangan din kinikwento ano yung background. Baka idol ni tatay si Clark, si Superman. Kasi di ba may mga, kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan, kung kailan ka ipinanganak, kung pinanganak ka nung COVID, kaya ang pangalan mo, virus. Di ba may ganun? Tay, bakit virus? Kasi noong year 2022, lahat kami naka-face mask, lahat kami hindi makalabas. Kaya ikaw ang isang palatandaan na may virus sa mundong ito. Di ba? Nakukuha niyo po? Kung saan ka nakatira, kung ano yung lugar, minsan kung ano ang pangarap ng mga magulang. Bakit Camila? Ay, kala mo, ang ganda-ganda, Bakit Camila? Kasi gusto namin ng house and lot. Di ba? Ano ba talagang meaning? Anong kahulugan? Bakit Prince? Di ba may pinapangalan na Prince? Kasi ikaw talaga yung prinsipe ng aming tahanan dahil yung nanay ang reyna, yung tatay ang hari, ikaw ang aming prinsipe. Di ba may mga ganon? So, sa pangalan pa lang, crucial din po yun, ha? O kaya sa mga susunod na mag-aanak dito, ha? Pumili kayo ng mga pangalan na talagang magkukondisyon din sa isipan, sa emosyon ng bata na habang siya lumalaki, yung mas mauunawaan niya kung ano ang dahilan niya, kung bakit siya ipinanganak sa mundong ito. Kung babalikan natin yung ikalawang araw,
di ba, yung ang daming listahan ng pangalan, ang dami mong pagpipilian. At wala akong mababasa na po pwede mong piliin na ang pangalan mo ay Baluga. Meron ba ang pinangalan ng Baluga? May pinangalan ba ditong Negra? May pinangalanan ba ditong pag tinatawag, oy, Onyango, alika dito? Ano nyo, buti pa yung mga aso, tabi-tabi po, no? No offense. Buti pa yung mga aso, maganda yung pangalan. Shih Tzu. Di ba? Bakit yung mga bata, yung mga anak ninyo, hindi nyo mabigyan ng mas magandang pangalan? Minsan, may pangalan naman yan. Pero paano mo tatawagin? Hoy, gago, magluto ka na. Huh? Gago? Bakit gago? Kasi yung nanay niya, gala ng gala, yung tatay niya, gulo ng gulo, kaya gago. Diba? Sa loob ng bahay, hindi na maayos ang tawagan ng pangalan. Pag lumabas pa ng bahay yan, kukutyain pa, ibubuli pa yan ayon sa kanyang anyo. Buti na lang, malaki na ako nung magka-Bell palsy. Siguro kung ngayon, kung bata, nagka-Bell palsy, ang tawag sa akin, ngiwi. Diba? Yung, kung anong kapintasan, kung anong kahinaan, yun itinatawag. Kaya tuloy, habang lumalaki, nakukondisyon ng isipan, eto ako, ganito ako, ayon sa pangalan, pues patutunayan ko na ganito ako. Kaya marami sa mga kabataan natin dito, no, lalo na pagdating dito sa lugar natin, dahil na kondisyon na ito ay pinanganak para makipagrambulan, para makipagsuntukan. Responsibilidad natin to. Tayong mga magulang, mga matatanda na, pero sana kahit ikaw po na hindi nabigyan ng maayos-ayos na pangalan, ngayon na may pagkakataon kang magbigay ng pangalan, bigyan mo naman ng dignidad, pangalan pa lang. Para nakukondisyon din. Sabihin nyo nga ulit sa mga katabi ninyo, hindi ka problema. Kaya huwag tayong magbigay ng problema. Kasi hindi tayo pinanganak para maging problema. Maaring tayo ay pinanganak para maging solusyon sa problema. Kaya balikan natin ulit, lahat tayo, no? Lahat tayo. Kahit nasabihin natin sa tagal ng panahon, napaniwala tayo ng mismong mga malalapit sa atin na eto ka. Ayon sa iyong pangalan, heto ka. Tinuloy yung katabi ninyo. Sabihin nyo nga, retokada ka. Ay, hindi malinaw. Hindi naging malinaw. Yan yung mga salita minsan, hindi malinaw. No? Pero di ba? Kapag yung bata pa lang, tinatawag mo na sa isang pangit na pag-uugali, sa hindi magandang tawag, habang lumalaki, nagiging ganun siya. Maliban na lang talaga kung mayroong nagpapaliwanag, mayroong gumagabay sa kanya, na hindi yun ang original niyang pagkilala o dignidad. Pangalan pa lang. Dati po, no? Kasi ang pangalan ko, Douglas. No? Tinatanong ko, bakit Douglas ang pangalan ko? No? In 1975 ako pinanganak. Tapos siguro, nung naglanding si Douglas MacArthur, siguro na-inspire yung tatay ko na ipangalan ako doon kay Douglas MacArthur. Pero ulitin ko ha,
mga magulang, responsibilidad ninyo at ipinagkaloob ang kapangyarihang ito sa inyo bilang mga magulang na bigyan mo ng magandang pangalan ang iyong anak. Isang pangalan na po pwedeng magbigay sa kanila ng dangal, isang pangalan pwedeng magbigay sa kanila ng dignidad at lalong-lalo na isang pangalan na laging magpapaalala na pag tinatawag mo yan, maaalala mo ang Diyos. Ang Diyos na naging tapat sa kanyang pangako, ang Diyos na laging nandyan na pinagpapala kayo. Amen?